Isang magandang araw po sa atin lahat. Magandang umaga. Usapan natin itong revelasyon ni Toby Chanko. Matindi. Diretso na po tayo. Panoorin po ninyo sa video ito. Matindi yung kanyang revelasyon. Kung Toby, napatawag lang kami kasi biglang umano ulit bumalik ulit na numbalik na naman po dahil I guess sa Lunes na po yung SONA, yung unang mga dati na yung mga sinabi mo na nagkakaroon ng bentahan dito po sa Kamara de Representantes, yung mga budget insertions, and maybe because of that nga, 'di ba, the president last year ni SONA said nga mahiya kayo na ngayon 1 year na, malapit na. So tatanungin ko lang, from the first time that you revealed this, have you seen any improvement? Or because wala talagang brazen na, wala nang pagkakaiba. Pareho pa rin itong mga budget insertion, mas malaki, mas malawak, wala nang hiya-hiya. It's already kumbaga the norm. Hindi, first of all, syempre, may pagbabago naman, lalo na pag yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na palapit na ng palapit dun sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez, yan ang magpapatunay kung seryoso ang gobyerno sa laban sa korupsyon o hindi. No? Because hindi naman pwedeng yung mga maliliit na isda lang ang nakulong, hindi naman pwedeng yung DPWH ang nakakulong, hindi pwedeng yung mga contractors lang nakulong. No? Kasi hindi naman naabot sa kanila yung anomalya kung hindi nasingitan ng mga proyekto, yung budget, doon pa lang sa paggawa ng NEP. No? So ang ibig sabihin, doon pa lang sa paggawa ng NEP ay nagbebentahan na ng proyekto, di ba? At pag binenta yung proyekto, magbabayad yung contractor, legislator, o kung sino man ang gusto ng proyekto ng 20%. No? Of course, yung legislator is over and above. Yung pag gusto mo ng mas marami pang proyekto, dati hindi naman binibenta sa amin yan eh. Ang nangyayari dyan sa amin, hihingin lang namin, di ba? But admittedly, dati prior dun sa bendahan, it is based on your political value, di ba? Pag malakas ka sa Malacanang o malakas ka sa speaker, may dagdag. Pero dito, ang nangyari is binibenta na sa mga contractors prior pa lang doon sa paggawa ng NEP. Okay? Pagkatapos noon, along the way, kung gusto mo pang magsingit, doon sa mga amendments, sinisingit o doon sa insertion, sinisingit yung additional na binebenta, di ba? Kaya konektado to doon sa unprogrammed appropriations di ba? Na kine-question ngayon sa Supreme Court. Because ang nangyayari doon, kung gusto pa nila mag-insert, tatanggalin nila yun doon sa programmed appropriations. Yung programmed appropriations, ilalagay nila sa unprogrammed para yung binenta nila, yun ang malalagay nila sa programmed appropriation. Ganon yung nangyayari doon, no? So, kailangan talaga yung big fish, no? Kasi si Saldico ang point person sa bentahan. Ang sinasabi ko naman is hindi naman magagawa ni Saldico to kung hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez. Alam mo, nung una, ako yung unang-una nagsabi ng pangalan ni Saldico. Ako yung unang nagsabi ng pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Diba? So, ngayon makikita na natin na talagang iniintay na lang natin yung pag-file ng kaso ng ombudsman. No? Balita ko nasa preliminary investigation stage na sila. So, iintayin natin kung ano yung magiging just to refresh my memory kong Toby, no? Kasi nga dito sa binabasa ko nga yung namin research, 20% ang hinihingi ni Zaldico. Tapos yung mga kontratista, meron rin silang patong. So kunyari sabihin natin yung proyekto ay 100 million, magkano lang po talaga ang napupunta sa proyekto at magkano pong napupunta sa mga komisyon? Hindi ko alam eksakto, but definitely may bawas na yung, so kung 100 million, 80 na lang kasi nagbayad kay Saldico ng 20, di ba? Correct. Ngayon, kung pinasa pa ulit, kasi yung iba naman, hindi naman, pag bumili sila, hindi na sila yung gagawa, ibebenta nila ulit. So, bebenta ulit na ng 10%. So, that's another 10 million. So, 70 million na lang natira sa
proyekto, Oo, no? oo. Yun. Tapos, syempre, may contractor's profit yan na 10% yata ang Yeah. computation at DPWH. Oo. So, 10 million ulit yun. So, 60 million na lang natira sa proyekto, no? Oo. Tapos, kung meron pa ba silang ibang binibigyan, yun, babawas mo iba. pa yan, no? At least, sa pinakamalaki, ang matitira sa proyekto ay 60%, 60%, di ba? you think 60? Ako feeling ko baka less pa nga dyan kasi Lalo na Hindi, si sabi ko kasi sa standard. pinakamalaki, Oo di ba? Sa nga eh. pinakamalaki. Oo, Sa oo, pinakamalaki. grabe, no? Ang daming nawawalang pera. Okay, Kawawa Ricky. talaga yung mga Pilipino, no? Oo. We're paying so much and to only get Half. less than half, Half, pa nga, yeah. if ever. Kung I have a question po, no? Yes, that- and ang problema dyan is lagi namang kulang yung budget, di ba? Oo, oo. I mean, kaming mga congressman, hindi naman namin nadadala dun sa distrito namin lahat ng pangangailangan ng distrito namin, di ba? Tapos mababalitaan mo na binenta lang yung mga Yung pala yun. proyekto, di ba? Correct. So dapat kasi ang budget, talagang ang budget dapat is to address yung pangangailangan, di ba? Yeah. Hindi naman pwedeng yung budget binebenta. Correct. Tapos hindi na nabibigyan ng proyekto yung mga lugar na mas nangangailangan. Kailangan. Siguro ito yung mga, kung tayo po ay mga ordinaryong mamamayan at taga-subaybay, parang nakakalula talaga pakinggan itong mga bentahan ng proyekto, budget na bilyon-bilyon, tapos milyon lang yung napupunta talaga sa kanilang mga proyekto. Kaya po, I think what you're doing po is very courageous. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, may kaibigan ka pa ba dyan sa Kongreso? Kasi po, Hindi naman, alam mo, Rick, hindi naman ako pumasok sa para Kongreso para magkaibigan. makipagkaibigan. Di ba, Nicong, friend mo naman kami ni Patpi. Marami na siyang friends. Kahit si Patpi lang binibigyan mo ng 3-piece lagi. Ako wala, samantala matagal tayo magkaibigan. But anyway, Hindi, Kong, going back. Oy, teka, yung 3-piece ay klaro ko lang. Oo, Patis, pansit. puto, at saka pansit. Uy! Makakalain nila, binibigyan ako ni Kong ng pera. Hoy, Kong, kumakain din naman ako ng baka pansit kala at pera, patis. pera, Kaya hindi nga, yun, ano yun? 3-piece, patis, Oo, puto, Monday, at kasi saka masarap yung pansit. sa Navotas. Kay Michelle na lang ko Hindi, mga hihingi. produkto ng nabotas po yan. Ay, Michelle na lang ko hihingi, Kong. Ito, balik po tayo. So, ito nga po. Pansit, puto, tsaka patis. Oo. Yung tunay na patis, ha? Patis Yeah, talaga, oo, patis puro. Tama na, hiningit niyo pa ako lalo. Okay. Ito po. Balik po tayo dito nga dahil I think this is a very brave allegation. But it is a very public allegation which is very specific. Because correct me if I'm wrong, Kong, dahil you were quoted as saying, let's say you're a contractor, you tell Zaldi, I want 1 billion worth of projects. You will pay 20%, or that's 200 million pesos. Then you decide what projects you want, and then we'll insert them into the budget. So this is very, very specific. So ang tanong po ng mga ordinaryong Pilipino nga na talagang, wow, nakakalula, ganito pala ang bentahan, ganito pala yung mga budgetan, meron po ba kayong specific din na mga hawak na dokumento? May actual po ba kayong nakitang transaksyon? Ano po yung mga, or may specific po ba kayong proyekto na pwedeng halimbawa, ito yung sinasabi ko, let's put it in real life scenario. Ito yung hawak ko ebidensya. Kong? Meron. Because madaling ma-identify di ba? Number one, for example, congressman ka na ikaw ang proponent, di ba, ng proyekto. Ikaw ang nag-request ng proyekto. Tapos hindi mo dinala doon sa lugar mo. Oo. Sa distrito mo. Obvious na yun. Oo Hindi na nga. kailangan Hindi mo na- karapatan yun, hindi mo distrito. hindi mo karapatan di ba? I mean, siyempre yung mga constituents namin humihingi ng proyekto. So nag-request ka ng proyekto, nakakuha na ka ng proyekto, papagawa mo sa ibang distrito. Di ba? Obvious na yun. Ibig sabihin, binenta mo yung proyekto. Wala nang ibang paliwanag doon. Why will you na... Okay, sila magpaliwanag. Bakit hindi mo dadalhin sa distrito mo yung proyektong na-request mo? Sila magpaliwanag. At meron akong listahan no mga ganon. Ayun Number po one yung yan. tinatanong natin. Ano po yung Hindi, resibong meron po, hawak ni meron. Kong Toby? Meron daw siya. Meron. Number two, yung party list na napakalaki ng mga insertions. Insertions pa lang. For example, yung Tingog, di ba? Over 5 billion ang insertions niyan. Grabe. Wala naman siyang distrito. Hindi naman, of course, sasabihin niya, nationwide yung constituency niya. Pero, meron ng district congressman na nag-aasikaso doon So, kung yung district congressman hindi siya makapagdala ng proyekto sa distrito niya,
bakit ikaw na party list na hindi naman directly Yeah. ang kongresista ng distritong yun, ikaw pa makakapagdala ng proyekto doon sa distrito na yon. So, masyadong questionable yan, di ba? Direkta na yan sa district congressman dahil talagang constituency na yan eh. Eh bakit naman yung party list pa magdadala ng proyekto doon? And in the amount of more than 5 billion sa buong Pilipinas? Yeah. Di ba? Okay. Natingog yan. Tapos yung BHW, Barangay Health Workers na party list, yun ang pangalan nila, nasa pamangkin ni Congressman Saldico, no? At saka yung Ako Bicol, over 2 billion ng mga budget niya, no? nila. So, bakit dadaan yung district congressman sa party list para makapagdala ng proyekto sa distrito niya? Di ba? It doesn't make sense. Correct, yeah. So what happens to that now, Kong Toby? Talagang ano na yon, parang wala na. Kasi for this year, di ba, because of that flood control scandal last year na when the president made that announcement, wala na ngayong gumalaw na mga proyekto. Ang DPWH natakot, di ba? Kasi nga marami sa mga engineer, ayan, nasa payatas. So, pero ngayon po, we had a Congressman Leviste a couple of months ago and he said when he goes to Congress, ganun pa din, nag-uusapan, magkano insertion? May lagana pa rin daw yung mga ganyan mga insertion, mga budget insertion. So is it still happening? That's my question.